Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa rehiyon ng Soxargen ng Mindanao, na kilala sa industriya ng agrikultura, na pinangalanan sa 17th century na pinuno na si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Ang kapital ng lalawigan ay ang Isulan, at ito ay tahanan ng magkakaibang populasyon ng Magindanaos, Muslim, at iba pang mga pangkat ng kultura. Mayroon itong isang mayamang ekonomiya ng agrikultura, paggawa ng mga pananim tulad ng bigas, mais, at coconuts, at kilala sa mga likas na atraksyon tulad ng mga waterfalls and hot springs. Narito ang top 10 famous landmarks sa Sultan Kudarat. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Uges Peak. Ang Uges Peak, o Ogzo Peak, ay isang kilalang natural na landmark sa Esperanza, Sultan Kudarat, sikat sa mapaghamong, knife edge, na trail at palayaw bilang skyscraper of the South. Nakatayo ito sa taas ng humigit kumulang na 930 talampakan, o 283 metro hanggang 1,000 talampakan, o 305 metro above sea level. Nag-aalok ang rurok ng isang 360-degree na panoramic view ng nakapalibot na lugar, na kung minsan ay sakop sa isang sea of clouds. Ang landas ay dumadaan sa isang pamayanan ng teduray at nagtatampok ng ilang mga talon, kasama na ang nakamamanghang Sinakmani Rob Falls malapit sa summit. Siyam. Fekong Bula Falls. Ang Fekong Bula ay isang term na blaan na nangangahulugang bubble falls. Ito ang pangalan ng isang multi-tiered na talon na matatagpuan sa loob ng malago na kagubatan ng Columbio. Ang nakatagong hiyas na ito ay ipinagdiriwang para sa matahimik at hindi napapansin na likas na kagandahan, na papaligiran ng mga verdant na kagubatan at masungit na lupain. Ang Falls Cascade ay kaaya-aya sa isang form ng mga bato, na lumilikha ng isang nakamamanghang epekto ng multi-tiered. Mayroon din itong kuweba. Isa sa ilang mga lokasyon kung saan makakahanap ka ng talon sa loob ng isang kuweba. Nagtatampok ito ng tubig sa isang form ng mga bato, na lumilikha ng isang nakamamanghang multi-tiered na epekto sa loob ng magkakaibang at protektado na natural na lugar. 8. Libak Katunggan Coastal Eco Park. Ang Coastal Eco Park ay isang protektadong kagubatan ng Bakawan sa Libak, Sultan Kudarat, na pinamamahalaan ng lokal na government and the Department of Environment and Natural Resources. Ito ay isang mahalagang tirahan para sa magkakaibang mga species ng dagat at ibon, na nagsisilbing isang nursery para sa mga isda at shellfish, isang site para sa pag-iingat ng bakawan, at isang patutunguhan ng ecotourism. Nagtatampok ang parke ng isang kagubatan ng Bakawan na may isang boardwalk para galugarin ng mga bisita. Ito ay bantog sa mayamang biodiversity at beautiful landscapes, na nagtatampok ng mga mangroves, coastal waters, at iba't ibang mga likas na tirahan. Maaaring galugarin ng mga bisita ang mga kaakit-akit na daanan nito, mainam para sa birdwatching at pinahahalagahan ang natatanging flora at fauna. Ang Eco Park ay nagsisilbing isang tirahan para sa maraming mga species ng dagat at migratory. 7. Banseda Agri-Eco Adventure Park. Ang Agri-Eco Adventure Park ay isang park sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, na pinagsasama ang agrikultura, ecotourism, at mga aktibidad sa pakikipagsapalaran. Ito ay dinisenyo upang hayaang maranasan ng mga bisita ang lokal na kapaligiran sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pag-hiking, panunood ng ibon, at pagsakay sa ATV, habang nagbibigay din ng mga oportunidad sa edukasyon sa mga napapanatiling kasanayan at pagpapakita ng lokal na kultura. Binibigyang diin ng parke ang pag-iingat at gumagamit ng mga materyales na eco-friendly sa pagtatayo nito, na nag-aalok ng isang matahimik na pag-iwas sa mga magagandang tanawin at mga pasilidad sa libangan. Ang disenyo ng park ay nagsasama ng mga lokal na source na materyales tulad ng kawayan, bato, at metal upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran,
na may mga tampok tulad ng gazebos at mga tulay na sumasama sa natural na tanawin. 6. Pangadilan Falls. Ang falls ay isang matahimik na talo na matatagpuan sa liblib na bayan ng Columbio, Sultan Kudarat, na may malalim na lush tropical forests. Upang makarating doon, ang mga bisita ay karaniwang kailangang maglakad sa humigit kumulang na 2 kilometro, 30 hanggang 45 minuto, na pinapayuhan na magsuot ng wastong sapatos na hiking at sumama sa isang gabay upang matiyak na manatili ka sa tamang landas. Ang falls ay kabilang sa maraming mga nakatagong hiyas sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ito ay makikita sa likod ng mga bundok ng Davao del Sur at South Cotabato. Malalim na nasa loob ng malago na tropikal na kagubatan, ang Falls Cascade ay kaaya-aya sa pagitan ng mga napakalaking bato na mukhang mga bitek sa ibabaw ng lupa, na lumilikha ng isang nakakagulat na paningin at isang nakapapawi na tunog na sumasalamin sa verdant landscape. 5. La Palmera Mountain Ridge. Ang La Palmera ay matatagpuan sa landlocked bayan ng Columbio, Sultan Kudarat sa South Central Mindanao. Ang lugar ay pinangalanan sa plantasyon ng palma na pumapalibot sa mga ridges. Ang plantasyon ay naging mapagkukunan ng kabuhayan sa mga Blaan, ang mga katutubong tao ng Sultan Kudarat. Ang La Palmera ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang saklaw ng mountain range blanketed with lush green cogon grass. Dahil sa walang kaparis na tanawin na inaalok nito, mas lalo itong nakilala noon kahit na sa pandemya. Ito ay isang breathtaking landscape na may nakamamanghang tanawin ng verdant green na burol. Ipinagmamalaki nito ang masiglang mga burol na natatakpan sa malago na halaman, na lumilikha ng isang tahimik na kapaligiran. Ang pangalang La Palmera ay nagmula sa libo-libong mga puno ng palma na nakapaligid sa ridges na ito, na makikita sa isa sa mga puntos ng vantage. Ngayon, ito ay kabilang sa mga nangungunang paborito at dapat na makita ng mga turista. 4. Sultan Kudarat Sports Complex. Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na nagtatampok ng pangunahing pasilidad sa palakasan na kilala bilang Sultan Kudarat Provincial Gymnasium, na matatagpuan sa Isulan. Mayroon ding pasilidad kung minsan ay tinutukoy bilang Sultan Kudarat Sports Complex. Ang isang sports complex ay isang pangkat ng mga pasilidad sa palakasan, tulad ng mga stadium, swimming pool, at arena, lahat sa isang lugar. Ang Sultan Kudarat Sports Complex ay nagsisilbing isang pangunahing hub para sa mga kaganapan sa atleta at mga aktibidad sa loob ng lalawigan. 3. Sultan Kudarat Monument. Ang salitang, Sultan Kudarat Monument, ay karaniwang tumutukoy sa isa sa 2 kilalang estatwa na pinarangalan si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, isang pinuno ng ika-17 siglo na lumaban sa kolonisasyong Espanyol. Ang estatwa ng Sultan Kudarat ay nilikha ni Jose M. Mendoza noong 1973. Si Muhammad Dipatuan Kudarat ay ang Sultan ng Mindanao sa unang kalahati ng 17th century. Pinagsama niya ang mga Muslim ng Lanao, Cotabato, Davao, Sulu, Zamboanga at North Borneo, at nilabanan ng mapait ng pagsalakay ng Espanya ng kanyang domain. Siya ay isang walang takot na manlalaban at bayani ng Pilipino sa pagtatanggol ng pananampalataya ng Islam at kalayaan ng Pilipinas. Namatay si Kudarat bandang 1650. 2. Sultan Kudarat Provincial Hospital. Ang SKPH ay isang modern, state-of-the-art government hospital sa Pilipinas na idinisenyo upang magbigay ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga residente ng Sultan Kudarat at mga kalapit na lalawigan. Naghahain ito bilang isang ospital sa pagsasanay para sa iba't ibang mga larangan ng medikal at kilala sa mga advanced na pasilidad, kabilang ang pagiging isa sa mga unang cashless hospitals sa Mindanao. Ang SKPH ay isang 4 na palapag, modernong pasilidad na may kapasidad na 379 na kama at nilagyan ng advanced na kagamitan sa medikal tulad ng isang MRI machine. Ang hospital ay no cashier, ibig sabihin ay walang babayaran ang mga pasyente dito kahit umabot ang kanilang bayarin sa milyon, ang lahat dito ay libre.
Isa. Sultan Kudarat Provincial Capital. Ito ang Capitol Building ng lalawigan ng Sultan Kudarat, na matatagpuan sa southwest ng isla ng Mindanao. Ang disenyo para sa upuan ng pamahalaang panlalawigan ay inspirasyon ng lokal at arkitektura ng Islam. Ang 5 palapag na gusali na may isang gintong simboryo na umuusbong sa kalangitan. Sa loob, ang gusali ay nilagyan ng 2 helipad, isang elevator, isang visitor lounge, at isang prayer room para sa mga Muslim. Ang lokal na sining at kultura ay ipinapakita rin, na may mga kisam na pinalamutian ng festive gold and orange designs, at gawa sa kahoy na nagtatampok ng mother of pearl inlay. Ang gusali ay nakaupo sa gitna ng isang large complex. Ang isang malawak na berdeng damuhan ay lumalabas mula sa Kapitolyo, at tahanan ng isang gintong estatwa ni Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, kung saan pinangalanan ang lalawigan. Si Sultan Kudarat ay isang pinuno ng Muslim na naghari sa Sultanate ng Maguindanao mula 1625 hanggang 1671.